So ayan siya mga ka-GM, yung sa kanyang preno. Yan, kung makikita ninyo, wala siyang kapit sa loob kasi nga wala magtutulak dito sa kanyang brake shoe. Hello mga ka-GM, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito, isa na namang Isuzu D-Max itong ating ginagawa. Ang complaint ng customer natin dito ay itong kanyang brakes, no? Itong kanyang preno. Halos wala daw kapit yung kanyang preno. Kaya ang ginawa natin, chinik natin yung kanyang mga preno. Okay naman yung kanyang brake pads sa harapan at okay rin naman yung kanyang brake shoe sa likuran. Pero ito gusto kong ma-share sa inyo mga ka-GM para magkaroon din kayo ng idea, lalo na may mga sakyan at sa kapwa kong mekaniko. Kasi ito, ang history nito ay pinagawa sa ibang workshop. Ngayon, ito titignan natin. Binuksan kasi natin dito sa kanyang ano rito, sa kanyang center console box dito sa may parking brake, no? Kasi kanina bago siya bubuksan, masyadong mataas tong kanyang parking brake. Ito, wala siyang kapit sa likuran mga ka-GM. Ngayon, nag-adjust tayo dito sa kanyang cable dito sa kanyang parking brake. Ganun pa rin, wala pa rin kapit yung kanyang brake shoe sa likuran, no? Yung kanyang preno sa likuran. So ito ipapakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea at dagdag kaalaman na rin. At sa gumawa nito na sa ibang workshop ng gumawa, shout out sa inyo dyan. Isa itong Isuzu D-Max. Ito mga ka-GM, binuksan natin itong kanyang rear brake shoe. Yan, kung mapapansin natin yung kanyang rear brake shoe ay makapal pa siya. So walang problema sa kanyang rear brake shoe. Okay pa naman siya. Tapos dito sa kanyang brake drum, yan, okay naman, wala namang problema sa kanyang brake drum. Ganon din sa kabila mga ka-GM. So binirify natin, chinik up natin kasi daw nagpapalit daw yung customer natin ng brake shoe nung after 2 months na yung nakakaraan, no? Yan, ngayon tinignan natin yung mga connection, yung kanyang mga lock. Ganon din sa kabila, doon sa kabila doon binuksan din natin, okay naman yung kanyang mga lock. Ngayon ang napansin natin dito mga ka-GM, ito yung kanyang ito yung kanyang brake adjuster, no? Itong parang gear na ito na maliit. Tapos kung papansinin natin itong kanyang pinaka arm lever dito, yan. Yan, no? May gap siya mga ka-GM. May gap siya, no? Yan, no? Baliktad. Baliktad yung pagkabit nila. Yan. Kung makikita ninyo, baliktad yung pagkabit nila. Dapat ito pa ganun, pa opposite, pa kabila doon. Baliktad, kaya yung kanyang parking brake, kahit hatakin mo ito, kahit hatakin mo na ganun, wala siyang kapit. Walang kapit kahit anong hatak mo dun sa taas, yung kanyang parking brake, doon, lever, walang hatak kasi nga ito wala siyang baliktad, nakalabas yung kanyang ito. Yan, may gap siya dyan. Dapat yan pabaliktad na ganun ang kabit. Nagkabaliktad sila sa pagkabit dito mga ka-GM. Yun yung problema nito, kaya wala siyang kapit. Yan, sana dito sa video na ito ay nagkaroon kayo ng idea sa mga ibang kapwa kong mekaniko. Gusto ko lang may share yan, so mapapansin nyo dyan. Ganun din sa kabila. Yan, ganun din dito sa kabila. Yan, dapat ito doon sa loob, sa loob yung kabilang arm niya na ito, kaya hindi niya may tulak tong kanyang parking brake shoe. Hindi niya may tulak yan yung kanyang brake shoe, no? Kaya kahit anong adjust mo dito, sagad na siya dyan. Tapos doon sa parking brake lever niya sa taas, sa loob, hindi rin siya kakapit kasi nga walang tutulak dito sa kanyang brake shoe rito. Baliktad yung pagkabit nila mga ka-GM. So ayan po, tapos ayusin natin yan, tapos lilinisan natin, tapos ibabalik natin na sa tamang posisyon. Kasi ito pinagawa sa ibang workshop, ngayon dinala ng customer natin dito. Yan ang nakita natin, nakaangat siya. So ayan siya mga ka-GM, yung sa kanyang preno. Yan, kung makikita ninyo, wala siyang kapit sa loob kasi nga walang magtutulak dito sa kanyang brake shoe. Yan, kasi baliktad yung pagkabit nila sa ibang workshop. Yan po yung dahilan niya, kaya walang kapit yung preno niya. Kahit anong parking brake mo sa loob, tapos kahit anong adjust mo dito sa kanyang preno rito, wala, sasagad ka lang sa pag-adjust pero wala pa rin kapit kasi nga walang tutulak sa loob. Dahil ito baliktad tong kanyang pinaka adjuster arm, no? Yan,
walang tutulak dito sa kanyang brake shoe rito. So ayan yung problema niya mga ka-GM. Kaya mag-iingat po kayo sa pagpapagawa ng preno ninyo. Kailangan sa legit na mekaniko kayo magpagawa para sigurado yung preno ng sakyan na gagana siya, no? So ayan po yung tamang kabit ng ating preno, no, dito sa brake shoe sa likuran. So kaya kailangan pagka nagpagawa kayo ng preno ng sakyan ninyo o kaya sa makina ng sakyan ninyo, sa legit na mekaniko po kayo pumunta mga ka-GM. Huwag sa mga mekaniko na nagmamarunong-marunungan lang. Kailangan sa mga legit na mekanik talaga para sigurado yung gawa ng sasakyan ninyo, no? So ayan po. Yan, tama na yung ano natin dito. Yan yung tamang kabit niya talaga. So ayan po mga ka-GM, ako po patuloy na nagpapasalamat sa suporta ninyo at ito po, okay na yung kanyang preno saka itong kanyang parking brake, oh. Yan, oh. So ayos na ayos yung kanyang adjustment ngayon kasi nga dapat pag nagpapagawa kayo ng preno ng sakyan ninyo mga ka-GM, doon ka sa legit na mga mekaniko para sigurado yung gawa ng sakyan ninyo, no? So ayan, at maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos, GM Autotech. Maraming salamat po.